pagmamahagi sa ating mga anak ay isang napakahalagang tungkulin bilang isang magulang. Isang malaking karangalan kapag ito ay nagawa natin ng tama. Nais natin silang makitang malakas ang pangangatawan, aktibo at palawak ang kaalaman. Ang bawat bata ay may natatanging paraan ng paglaki. Kung paano siya maglaro, magsalita, gumalaw, at matuto ay nagbibigay sa atin ng palatandaan sa kanyang development. Ang tanong para sa ating mga magulang, ang inyong anak ba ay nakakasabay sa mga milestones na ito? Hayaan nyo kaming gabayan kayo at sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa development ng inyong mga anak. Samahan nyo kaming muli sa paglalakbay sa mundo ng Early Head Start Education. Ito po ang Baby Blast 5. Layunin ng Baby Blast ay ang patuloy na pagbigay alam sa mga magulang sa kahalagahan ng EHS o Early Head Start Education. Ito ay tumatalakay sa fun play bilang mahalagang bahagi ng development ng isang bata. Ang developmental milestone kasi, kailangan nating malaman sa mga bata kasi para malaman natin kung may abnormality o wala. Abnormality in what sense? Ang bata ba ay nakakapagsalita na at a certain age or nagdadadada pa lang, mga 1-year-old na wala pa lang paling aram kundi dadadadada. O kaya hindi pa sila dumadapa, 6 months old na sila. O kaya hindi sila lumalakad, 3 years old na sila. So yun ang developmental milestone. Ngayong umaga, tunghayan natin ang ilang pagsubok na kakaharapin ng ating mga Kiddie Challengers na magpapakita sa mga developmental milestones na angkop sa kanilang mga edad upang ating malaman kung ang ating mga anak ay nasa tamang level ng development. Timer starts now! Ang unang game po natin ay crawling. Bibisitahin din natin ang mga masasayang eksena mula sa Baby Blast event sa Trinoma Activity Center, kung saan nagbahagi ng kaalaman ang iba't iba nating guest speakers at celebrity parents. Amin ding ibabahagi sa inyo ang kahalagahan ng physical activity at ilan pang activities na makakatulong sa overall development ng inyong mga anak. Ano sagot? Ano sagot? Ano? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Baby Blast TV. Higit pa sa pagsubaybay sa taas o timbang ng ating mga anak, dapat din nating sundan ang mga first signs o ang unang palatandaan ng development. Importante kasi ang developmental milestone sa paglaki ng mga bata. Unang-una, tinitingnan mo yung emotion niya, yung social. Paano ba siyang makipagkapwa sa tao or sa batang maliit pa lang, tumitingin na ba siya sa nanay, sa tatay niya, or wala lang, basta ka naka-blank stares lang siya. So that's emotion. Tapos yung susunod, cognitive. Ano ba ang natututunan niya? Ano ang naipaparating niya sa atin? Pangatlo, yung pagsasalita niya, cognitive din yun. Pang-apat is yung marunong ba siyang tumakbo na at a certain age. Huwag mo naman sasabihin sa akin, Doktora, 6 months old na ang anak ko, kailangan ko na siyang umupo.
So, hindi dapat yun. Ang kailangan mo kasi is, at a certain stage ng development ng bata, meron kaming mga doktor na tinuturo sa mga magulang na, uy, hindi pa ito nagagawa ng anak ko. Baka nahuhuli na siya. Para sa batang 0 to 2 years old, narito ang ilan sa mga developmental signs na dapat nating abangan. Para sa edad na 6 to 12 months, narito ang ating challengers ngayong araw. Si Baby Lucas na 8-month-old at si Baby Arkin na 10-month-old. Ang challenge, makagapang papunta sa finish line. Ready, set, go, glow, grow! Ang 6 to 12 months ay kailangang diretso na tumitingin na siya sa nanay at tatay niya. At 6 months, may dumadapa na siya. At 6 months, gumagapang na siya, pasulong na yun ng pasulong, gumagapang sa tiyan. Una, paurong muna, parang hipon, then pasulong. Pangatlo, dapat kasi yung gumagapang na siya ng 8, 9 months, 12, 11 months ng baka-baka, yung on his 4. Problema natin tayong mga Filipino ngayon, magka 7 months at nakahiga lang siya sa kama, hindi mo siya nai-stimulate, hindi talaga siya gagapang kasi lumulundo yung kama. Dapat hard surface, sa simento, sa tabla, dapat doon sila dumadapa, doon sila nakakagapang. Para naman sa edad na 1 to 2 years, narito ang ating mga challengers. Si J. Lord, 30, at si Jasmine. Ang kanilang challenge, makapagpatong-patong ng at least 2 to 3 building blocks. Ready, set, go, glow, grow! Ang 1 to 2 years old, sinasabi natin, lumalakad na siya dapat mo. Tapos nagsasalita na siya ng mga 2 years old, yun ang pinaka-most important. Dapat may nasasabi na siyang salita, gaya ng, nare-recognize siya, Mama, Dada, tatay na yon. Pero pagdating ng 1 to 2 years old, dapat may mga ilang words na siyang nasasabi. Tapos pagka 2 years old, dapat nakakapag more than 3 sets of blocks na ang kanyang nagagawa, yung 3 ganyan. Ang tendency natin ngayon ay bigay ang iPad sa bata, electronic screen o television. Kaya ang ginagawa ng bata, ganyan lang siya ng ganyan. So kailangan wag natin masyadong ibibigyan ng ganito between 2 years and below. Atin namang pakinggan ang pagbabahagi ng celebrity mommies na sina Charisse Solomon at Lindsay Custodio Platoon tungkol sa kanilang mga unang experience sa pagiging isang magulang. My baby Apollo is 6 months old. He's a boy, baby boy. And ang pinaka-unforgettable moment namin together is lahat ng moment namin. Every day is unforgettable. And I will treasure every second na magkasama kami. My eldest is 12. His name is Sean. And my daughter is 8. My most unforgettable experience with my children is, of course, the first time I saw them. It's so magical. That experience I will always treasure. Sa pagbabalik ng Baby Blast TV, matapos nating masaksihan ang mga unang hakbang at marinig ang unang salita ng ating mga anak, ay unti-unti naman natin silang tinuturuan ng mga bagay na makatutulong sa kanila bilang individual. Ano nga ba ang mga milestone na dapat ay kaya nang gawin ng batang edad 3 hanggang 4?
Para sa 3 taong gulang, narito ang ating challengers, si Adi at si Denise. Ang challenge, mapili ang mga tamang damit at maisuot ang mga ito nang walang tulong mula kay mommy o daddy. Ready, set, go, glow, grow! Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Ooh, wow, ooh, ooh. Baby, baby, baby blast. Sa 3 years old, dapat naglalakad na siya, lumulundag na siya, tapos alam na niya ang parts of the body niya. Naituturo na niya kung anong mga parts of the body niya. Tapos, nare-recognize na niya yung ibang colors tsaka yung ibang shapes. Dapat marunong ka na ding magbihes. Yung mga 2 years old, pwede na siyang tumutulong na siya sa paghuhubad ng damit eh. Tapos, dapat pwede ka na rin magbihes ng 3 to 4 years old. Kasi yung pagbibihis na yon, tinuturuan niya sa eskwela. Tapos kasi, naglalaro na sila ng may favorite toy sila, inaakap-akap na nila, ginagaya na nila yung nanay nila na naglalaro na sila ng nanay-nanayan, tatay-tatayan at this time. Para naman sa edad na 4 years, narito ang ating mga challengers, si Helga at si Rocco. Ang kanilang challenge, mabuo ang isang toy puzzle. Ready, set, go, glow, grow! Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Sa 4 years old, pinapasok na natin yan sa school bukol kasi nagsosocialize na sila eh. Alam na nila yung ibang bata. Marunong na silang makipagkapwa, may patience na tayo, taking turns, nakakahintay-hintay na sila. Nare-recognize, nagpa-puzzle na sila. Hindi ba? Mabilis na silang gumawa ng puzzle. Tapos nare-recognize na nila yung, alam na nila yung patterns like the triangle, the square, etc. Kung magaling ang bata, 2 to 3 years old, alam na nila yon eh. Pero 3 to 4, pwede pa yung skill na yun. Para naman sa ating celebrity parents na sina John Marini at Gerard Pisaras, narito ang ilan sa kanilang mga di malilimutang experience bilang mga magulang. Mga kids namin, si Rian is 12 years old and si Rain is 7 years old. ang unforgettable experience namin. Syempre, yung first program nila sa school. Tsaka yung first time na sumayaw si Rain na grabe. Grabe. Manang-mana sa'yo. Hindi naman. Syempre to sa daughter namin, yung first time, Tumugtog. yes, first time niyang tumugtog ng gitara in public. So that's yung mga milestone yun na talagang forever namin i-cherish. Right. Ibinahagi rin ni Celebrity Daddy Anthony Taberna at ang inyong lingkod ang ilan sa aming pinaka-unforgettable experience kay Zoe at Helga. Yung mga girls namin, 2 girls yon actually. Si Zoe ay 5 years old and si Helga ay 4 years old. Ayan. Siguro ang pinaka hindi malilimutan yung tayong dalawa lang yung nag-aalaga sa kanila kasi bilang mga working parents, hindi naman katulad ng iba na hands-on, meaning 24/7 nakasama natin. Madalas, may mga pagkakataon kasama sila ng mga yaya nila, no? Pero nung kami bumiyahe minsan, na kami lang ang magkakasama, doon namin na-realize ni Rosel na mukhang sobrang hirap pala talaga. Nakita namin kung gaano kahirap pero marami rin yung lesson na naibigay sa amin. Nagbigay yun ng mas magandang chance sa amin para makapag-bonding talaga kami. Sa aming pagbabalik, Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. paghakbang ng ating mga anak sa edad na 5 hanggang 7 taong gulang, ang kanilang pag-iisip ay unti-unti na ring lumalawak. Isa sa mga nais nating ma-develop sa mga bata ay ang kanilang social skills o ang kakayahang makipagtulungan sa kapwa upang makatapos ng isang gawain. Baby, baby blast.
Para sa edad 5 to 7 years, narito ang ating mga challengers. Si Zoe at Kyla at si King at Damien. Ang kanilang challenge, mailagay ang mga flag sa mga cones at makipagtulungan sa kanilang teammate para matapos ng mabilis ang relay na ito. Ready, set, go, glow, grow! Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Ooh, wah, ooh, ooh. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Dapat very perfect na nila ang kanilang colors. 5 to 7 years old, mayroon na silang friends. Alam na niya ang he and she. Alam na niya ang boy and girl. Yung konting delay lang naman, hindi tayo problema. Ang tip ko dyan, pag walang eye contact ang bata at a certain age, minsan 9 months, 1 year old, 1.5 years old, walang contact, may problema na tayo. Pero kung minsan, kalimitan, at 2 years old, magaling siya. Okay siya, but nagre-regress siya. Ibig sabihin, yung alam na niya at 2 years old, nawawala. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon na siya parang nagiging autistic na tayo. Yan ang magic year natin. 2 years old. Pag may napansin ka, tanong mo ang pediatrician mo. Kasi kung minsan sa general pediatrician will just be fine. Kung may nakita naman yung general peds, i-refer ka naman sa ibang developmental pediatrician. Ang ilan pa sa ating very active celebrity mommies gaya ni Patricia Bermudez-Hison at Ami Perez ay mayroon ding mga ibinahagi sa kanilang memorable experiences bilang mga magulang. I'm a mother of 2, Vicente, who's now 9 years old, and Paul Andre, who's 7 years old. I've had so many great memories, of course, as a mother with these 2 active but very loving children. For Vicente, for example, one of my favorite memories of him was probably about 4 years ago. At 5 years old, he was still getting used to being a big brother and was still struggling with that relationship with his younger brother. But he was able to reach out and share his toys. For Paul Andre, one of my favorite memories just happened a couple of weeks ago when I wasn't feeling well, and Paul Andre took care of me. I have 3 boys actually. Adi is now 17, so binatang-binata na. Si Kyle is now 5 years old. So siguro ang unforgettable experience ko kay Kyle kasi talagang ninervyos ako sa batang yan because it took him a while before he started talking. So now that he's 5 and he's finally talking, talagang very, very happy kami ng daddy niya and we're very proud of him kasi ang dami-dami na niyang salitang mga alam talaga. With Isaiah naman, he is now 1 year old and we're discovering a lot of things with him also. Sa aming pagbabalik, ating balikan ang highlights sa Baby Blast 5 event. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Baby, baby, baby blast. Sa loob ng 5 taon ay patuloy pa rin nating itinataguyod ang Baby Blast event. Ang layunin nating maibahagi ang konsepto ng fun learning at maagang pagkatuto o early head start education ay naibahagi na natin sa maraming magulang. Dahil gusto nating ipromote ang kahalagahan ng physical at outdoor activities bilang bahagi ng fun play, Stand up, let's all dance. nag-umpisa tayo sa isang Zumba party para sa mga magulang at mga batang nandoon. Talaga namang parang nasa Olympic Stadium ang lahat dahil ang mga pamilyang dumalo ay nakasuot ng sari-saring sports attire na angkop din sa mga activities noong araw na yon.
Nagkaroon kami ng pagsasagawa ng age-related activities upang makita ang developmental milestones ng mga batang attendees sa pangunguna ng mga teachers mula sa Children's Little University at mga doctors mula sa Philippine Pediatric Society at Manila Doctors Hospital. Building Block Challenge para sa mga batang edad 1 hanggang 2, Singing Patterns at Dressing Up para sa kids age 3 to 4, at ang relay race para sa mga batang 5, 6 at 7 years old. Nag-enjoy din sa pakikisabay sa virtual dance moves ng Kinect Station ang mga bata. Para naman sa mga batang mahilig sa pag-drawing at iba pang craft activities, masaya silang nag-participate sa Creativity Corner. Ang mga pinakamahusay sa pagkukulay ay nakatanggap din ng prizes. At syempre, nariyan din upang sumuporta ang ating mga celebrity mommies, daddies at pati na rin kids. Kabilang na sina Bulilit host Faye Alhambra at Noel Camio Jr. ng Umagang Kay Ganda, Charis Solomon, Lindsay Custodio Platoon, Patricia Bermudez Hison, Ami Perez, John Marini at Gerard Pisaras, Bernadette Sembrano Aguinaldo, Anthony Taberna at ang inyong lingkod. Marami ring natutunan ang buong pamilya sa iba't ibang topics na ibinahagi ng ating mga subject matter experts. At dahil pampamilya ang event na ito, nagsagawa rin kami ng mga contest para sa buong pamilya. Naroon din para patunayan ang kanilang galing sa pagsayaw ang finalist ng Dance Craze online contest. Kitang-kita din natin na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga sa mga sumali sa Throwback Baby Online Photo Contest. Yes! Congratulations! At syempre, amin ding binigyan ng award ang mga napaka-cute na baby athletes na nagpadala ng kanilang photos sa online contest na aming isinagawa. Nandoon din ang ilang sports and recreational groups tulad ng Krav Maga Philippines na nagbigay ng demonstration sa self-defense techniques para sa kids at adults. Nag-enjoy din ang lahat sa iba't ibang performances mula sa ating dancers at mascots. Napakasaya ding lumibot sa iba't ibang booths na nandoon. Talaga namang nag-uumapaw sa attendees, kaalaman at saya sa Trinoma Activity Center. Sana ay muli ninyong tangkilikin ang Baby Blast sa susunod na taon. At sa bawat pagsasagawa ng Baby Blast event, amin itong sinusundan ng isang outreach program sa mga barangay na sinusuportahan ng DSWD. Nais naming mapalawak pa ang kaalaman tungkol sa early Head Start education. Ngayong taon, inilunsad namin ang Baby Blast Community, kung saan aming isinagawa ang Baby Blast program at patuloy na susubaybayan ang barangay na ito sa mga susunod na buwan at taon upang makita ang development ng mga bata dito. Maraming mga nanay at tatay ang nakilahok sa programang ito, kasama ng kanilang mga anak. Aming ibinahagi kung paano nila masusubaybayan at matuturuan ang kanilang mga anak kahit sa kanilang mga tahanan. Matapos ang pagbibigay kaalaman, kami rin ay nagkaroon ng ilang palaro. Nagbigay din kami ng ilang regalo sa mga magulang at mga batang dumalo. Isa muling napakasayang pagtitipon ang naganap at excited na kaming lahat para sa susunod na pagbisita ng Baby Blast. Isang napakalaking kagalakan para sa isang magulang ang pagmasdan ang kanyang anak habang ito ay lumalaki. Kung ang inyong anak ay nahuhuli sa ilang developmental milestones, huwag mabahala at humingi ng payo sa eksperto upang matugunan ang pangangailangan nito.
Tandaan natin na dapat maging masaya ang bawat pagkatuto ng mga bata at malaki ang maitutulong ng buong pamilya upang umusad ang development ng inyong mga anak. Hanggang sa muli, ako po si Rosel Velasco Taberna para sa Baby Blast TV.